Inilabas na show cause order ng Senado, natanggap na ng abogado ni Apollo Quiboloy. Mga bagong banat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa tunay na layunin ng Tsa-Tsa, itinuturing na maagang pamumulitika ng isang kongresista. Pogo Hub sa Tarlac, sinalakay ng otoridad dahil sa kaso ng human trafficking at illegal detention. Rocket na ginawa ng isang Japanese company sumabog ilang segundo matapos itong ilunsad. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Natanggap na ng abogado ng religious leader na si Apollo Quiboloy ang show cause order ng Senado. Samantala, binatikos naman ng isang mambabatas ang ginawang pagdalo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte sa prayer rally para kay Quiboloy. Ito ang balita ni Harlene Delgado, live. Magandang hapon Harlene, na ang susunod na hakbang ngayong natanggap na ng abogado ni Quiboloy ang show cause order ng Senado. June, ayon kay Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros, ipapadala rin yung kopya ng show cause order dun mismo sa address ni Quiboloy sa Davao City sa lalong madaling panahon. Kailangang magbigay ng katanggap-tanggap na paliwanag ni Quiboloy kung bakit hindi siya dapat arestuhin ng Senado. Iyan ang binigyang diin ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros matapos matanggap ng abogado ni Quiboloy sa Makati City ang show cause order. Mayroong 48 hours o 2 araw ang religious leader para sumagot sa kautusan. Honestly, I cannot think of an acceptable reason na hindi siya paarestuhin. Lalo na kung mananatili siyang magsabing he sees no reason to honor the Senate's invitation. Siya yung pinakawalang respeto sa nakita ko pa sa tanang buhay kong nagtrabaho dito sa Senado. Bakit nag-i-insist si Quiboloy na wala siyang obligasyong humarap? No? Sino ba siya para sabihin iyon? Kinumpirma naman ng abogado ni Quiboloy na natanggap na nila ang show cause order at nangakong tutugon sila rito. So as the council on record, tatakbo na yung 48 hours. We are deliberating still, no? But definitely we will comply with the show cause order. Paliwanag ng senadora, dapat makapagbigay ng disenteng rason si Quiboloy na kanilang pag-uusapan ng mga senador kung may tuturing nakatanggap-tanggap. Pero kung seguridad at kondisyong medikal ang idadahilan ng religious leader, tila tagilid daw ito para sa senadora. Dun sa mga ibang humarap sa Senado na nag-cite ng security concerns, lahat po sila ay naalagaan. Di siya naiiba. Ang medical condition po ay unfortunately isa sa pinakagasgas na ginagamit na dahilan, ginagamit ng mga taong ayaw humarap ng maayos. Nilinaw din ni Senator Hontiveros na hindi pa unahan ang pag-aresto kay Quiboloy, ngayong napatawan na rin ito ng contempt ng Kamara sa investigasyon nito sa prangkisa ng SMNI. Sa katunayan, bukas niya siyang hilingin sa mababang kapulungan ng Kongreso na padaluhin din sa Senado ang religious leader. Tinuligsa rin ng Senadora ang pagdalo ni former President Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte sa prayer rally ng mga taga-suporta ni Quiboloy. Gayunman, hindi anya ito makaapekto sa kanilang investigasyon. Ako, nagtataka, bakit nag-effort pa silang dalawa na dumepensa sa isang tao na akusado sa mga napakaseryoso at mabibigat na offenses laban sa mga pinaka-vulnerable sa ating lipunan. Sana yung effort nilang dalawa binuhos na lang sa wakas pagdepensa sa ating mga mangingisda at mga kasundaluhan natin at Coast Guard laban sa pangbubuli sa China. Bumuelta rin ito sa naging paratang ng Vice-Presidente na nagiging trial by publicity na umano ang investigasyon kay Quiboloy. Wala pong trial by publicity kay Quiboloy. Ang judgment on innocence and guilt niya ay nasa labas ng kamay ng Senado, nasa kamay ng Korte.
June, sa ngayon wala pang pinal na schedule para sa susunod ng pagdinig ng Senate Committee on Women, pero ayon kay Senator Hontiveros, sa oras sa maipadala na yung show cause order sa Davao City ay maaari na silang agad na magpatawag ng susunod na pagdinig sa susunod na linggo. At yan muna ang update mula rito sa Senado. Balik sa iyo, June. Harleen, kung halimbawa ay hindi naging satisfied si Senator Hontiveros sa magiging response ni Apollo Kibuloy, ano ang gagawin ngayon ni Senator Hontiveros? June, linawin lamang natin sabi kanina ni Senator Hontiveros ay hindi lamang siya ang magdedesisyon kung satisfied ang magiging satisfactory yung magiging ibibigay na dahilan ni Kibuloy. Kanilang pag-uusapan, June, ito ng mga senador dahil Senado na yung naglabas ng show cause order at hindi na lamang yung komite. Kapag hindi ito satisfactory, June, ang sinasabi ni Senator Hontiveros, automatic maglalabas na ng arrest order ang Senado laban kay Kibuloy. Ay, ibig sabihin ba nito, Harleen, pag-uusapan niya ng plenaryo o buong Senado, buong mga senador doon? Doon sa technicality, June, kung sa plenaryo, ang sabi ni Senator Hontiveros, babalikan niya yung media kung paano yung mismo magiging proseso step by step sa pag-review ng isusumiteng explanation ni Kibuloy. Pero siniguro niya na pag-uusapan at dadaan ito sa deliberation ng lahat ng senador dito sa Senado, June. Maraming salamat, Harleen Delgado. Dumalo kagabi sa huling araw ng rally ng SMNI at taga-suporta ni Apollo Kibuloy si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito ay nabanggit niya na dapat mag-ingat ang publiko kaugnay sa issue ngayon ng charter change o pagbabago sa saligang batas. Ito ang balita ni Dante Amento. Ito, excuses na lang ito. Kagaya nito ni Marcos sa tatay niya. Ang puntarya talaga nila, ito. Term extension. Pagpapahaba ng termino, ito ang nakikitang dahilan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagsusulong ngayon ng Marcos administration sa charter change. Sa kanyang talumpati sa rally ng mga supporter ni Kingdom of Jesus Christ International Leader Apollo Kibuloy kagabi sa Maynila, sinabi nito na gaya ng kanyang amang si former President Ferdinand Marcos Sr., nais lang umano ni PBBM na palawigin ang kanyang panunungkulan. Kung may galawin man ang konstitusyon, isa lang. Pahabain lang talaga ni Marcos kung anong ginawa ng tatay niya, gagawin. Ako, na-elected ako under this constitution. It says that I served 6 years. Then after that, I go out. Umalis ako. Pero itong mga tao talaga, Marcos doon, unang panahon Marcos dito, basta panahon ng Marcos, napakian naman talaga yung konstitusyon. Dagdag pa ng dating Pangulo, oras na galawin ang anumang probisyon sa saligang batas, magiging bukas na ito sa iba pang pagbabago. Bunsod nito, pinag-iingat ni FPRRD ang publiko sa pagsuporta sa mga hakbang patungkol sa pagbabago sa konstitusyon dahil malaki ang magiging epekto nito sa mga susunod na panahon. Ang gusto nila itong Congress, i-email, tutunawin nila, gawain nilang parliament. Ang boto sa presidente o prime minister, ang tawag na dyan ni presidente, prime minister, ang mga assemblyman o kaya yung mga congressman ngayon, hindi na kayo makaboto. Nada. No more. Kaya huwag kayong pabayag. Dumalo din sa rally si Vice President Sara Duterte, subalit hindi na ito nagsalita. Naroon din sina Senators Christopher Bongo, Ronald De La Rosa at Robin Hood Padilla. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinuna ng ilang kongresista ang mga naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte
laban sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., partikular na sa issue ng economic charter change. Isang mambabatas naman ang kumukestyon sa tila anyay maagang pamumulitika. Ito ang balita ni Rosalie Cos. What he did was a political ripple that has a grave economic impact on our country, because as a international banker, that ripple that he created may burn the house down. Nagpahayag ng pangamba si Aklan 2nd District Representative Teodorico Haresco sa epekto ng mga bagong pahayag ni dating Presidenteng Rodrigo Duterte. Para kay Duterte, nais lamang umano ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na palawigin ang kanyang termino sa ilalim ng isinusulong na charter change. Ginawa nito ang pahayag ng dumalo sa prayer rally ng SMNI at mga taga-suporta ng religious leader na si Apollo Kibuloy. Kung may galawin man ang konstitusyon, isa lang. Pahabain lang talaga ni Marcos kung anong ginawa ng tatay niya, gagawin. Ayon kay Congressman Haresco, makaapekto ito sa imahe ng Pilipinas sa international community na nililigawan ng PBBM administration upang magkaroon ng dagdag pamuhunan sa bansa. There will be some suspended animation from all these targeted foreign direct investments into our country with that move of our honored former president. Bilang buwan ng kapayapaan para sa mga Muslim, pagkakaisa naman ang panawagan ng chairperson ng House Committee on Muslim Affairs sa dating Pangulo. So what's in the bottom of our hearts is that our nation will succeed in moving forward peacefully and united, both Muslims and Christians alike. And it will be very difficult for us to do this when two great leaders are fighting against each other, President Bongbong Marcos and former President Rodrigo Roa Duterte. Samantala, kwenestyon ni House Assistant Majority Leader Francisco Paulo Ortega ang timing ng pahayag ng dating Pangulo. Mas marami pong malalaking problema yung bansa kaysa mag-uumpisa tayo. Stir the pot with political problems, political accusations. So, I encourage them na tulungan natin yung gobyerno natin, tulungan natin si Presidente Bongbong Marcos kasi ang aga po ng politika. Napakaaga po. Samantala, tila nakahanap naman ng kakampi sa Kamara si dating Pangulong Duterte kaugnay ng isyung posibleng singitan ng political amendments ang panukalang economic tsa-tsa. Ayon kay House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, ito ang tinututukan nila sa Resolution of Both Houses No. 7 o RBH 7. Layo ng hakbang na luwagan ng economic restrictions ng 1987 Constitution sa public utilities, education at advertising. Kasi we have a experience talaga na dinadagdagan yan at the bicameral committee at saka doon sa pag nasa president's office. So kaya posible yon. Kaya nga sinabi ko nga kahapon, tiniyak ko sa sponsor na isasama niyo ba dito yung mga political provisions. So sinabi naman ng sponsor na hindi daw. Pero hindi tayo nakatitiyak doon. Paulit-ulit naman ang pagtitiyak ng House leadership na walang masisingit na political amendments sa isinusulong na economic tsa-tsa ng administrasyon. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpasalamat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga overseas Filipino workers sa Germany dahil sa mas naging madali para sa gobyerno na makakuha ng foreign investments. Tinawag niya mga ito bilang bagong bayani ng bagong Pilipinas. Ito ang balita ni James Hilario. You are envoys para kayong mga ambassador lahat ng ating kultura. You exemplify the values of family, faith, honesty, hard work, compassion, and solidarity wherever you go. Ipinaabot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang pasasalamat sa mga overseas Filipino workers sa Germany sa kanilang ambag sa pagsisikap ng pamahalaan
na makakuha ng pamumuhunan. Sa kanyang talumpati sa harap ng Filipino community sa Berlin, kinilala ni Pangulong Marcos ang mga kontribusyon ng mga OFW sa ekonomiya ng Pilipinas at tinawag niya ang mga ito bilang bagong bayani ng bagong Pilipinas. Nangako din ang punong ehekutibo sa harap ng Filipino community na patuloy na magsisikap upang suportahan ang paglago ng ekonomiya at suklian ang kanilang mga kontribusyon sa pamamagitan ng mga reforma at programa sa pamamagitan ng Bagong Pilipinas Agenda. Under the Bagong Pilipinas Agenda, we will witness a transformational period of growth, progress, and reform. This government is committed to good governance, economic stability, inclusive development. Ito po ay para sa inyo, isang bagong Pilipinas na puno ng kaunlaran at pagkakataon. Hinimok ni Pangulong Marcos ang mga bagong bayani na magtulungan para sa nagkakaisang bagong Pilipinas para mapagtagumpayan ang mga hamon na kinakaharap ng bansa. Muli ring tiniyak ng Pangulo sa ating mga kababayan doon na ginagawa ng pamahalaan ang lahat ng mga hakbang upang itrato ng tama at may respeto ang mga Pilipino na nasa abroad. James Hilario, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Aabot sa nasa $4 billion na halaga ng investments mula sa Germany ang nasecure ng Pilipinas kasunod ng working visit doon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bukod sa investment deals, mayroon ding 3 letters of intent na nakuha ang Pilipinas mula sa iba't ibang German companies. Dagdag pa ang 2 Memoranda of Agreement at 3 Memoranda of Understanding. Nakapaloob dito ang planong pagtatayo ng partner hospitals na magiging training center na mga personnel na mga maliliit na pagamutan. Gayon din ang development ng innovation think tank at strategic and digital partnership sa larangan ng kalusugan. Kabilang din sa mga napagkasunduan ang pagbuo ng public-private partnership na naglalayong i-rehabilitate ang degraded farmland sa Pilipinas at iba pang mga innovation. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng pagkakaroon ng safe passage sa South China Sea na ayon sa Presidente ay magiging kapaki-pakinabang sa buong mundo. Giit ng Pangulo, hindi lamang ito interes ng Pilipinas dahil malaking porsyento anya ng kalakalan sa buong mundo ay nakadepende sa South China Sea. Ito ang balita ni James Hilario. It has to be recognized that the South China Sea handles the 60% of the trade of the entire world. So it's not solely the interest of the Philippines or of ASEAN or of Indo-Pacific region, but the entire world. Bahagi ito ng naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa joint press conference kahapon kasama si German Chancellor Olaf Scholz sa Berlin, Germany. Dito binigyang diin ni PBBM ang kahalagahan ng pagkakaroon ng safe passage sa South China Sea na ayon sa Pangulo ay magiging kapaki-pakinabang sa buong mundo. Paliwanag ni Pangulong Marcos, hindi lamang ang Pilipinas o ang mga bansa sa Southeast Asia o Indo-Pacific region ang may interes sa usapin sa South China Sea dahil nakasalalay dito ang issue ng komersyo. And that's why it is in all our interest to keep it as a safe passage for all international commerce that goes on in the South China Sea. Bagaman wala naman giyera sa South China Sea, sinabi ng Pangulo na nababahala na rin ang iba pang mga bansa dahil sa tumitinding tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Nilinaw naman ni Pangulong Marcos na hindi nire-reject ng Pilipinas ang proposal ng China upang marisolba ang issue sa South China Sea. Gayunman, kini-question ng Pangulo ang ilan sa mga premise ng proposal na aniyay hindi kinikilala ng Pilipinas at ng kahit anong bansa. And with that premise that China has made is that their territory is follows what is now described as a 10-dash line. This is not recognized by any country, any international body, certainly not by the Philippines. We have the
economic zone that China has already intruded upon. And until that premise that China has made in terms of all its discussions with the Philippines, then it's very difficult to see a way forward. At bilang presidente ng Pilipinas, muling iginiit ni PBBM na patuloy niyang ipaglalaban ang soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. The first article of the Constitution of the Philippines is the article that describes and defines the territorial area, maritime and land-based territory of the Philippines. And it is my duty, I have no choice but to defend that, and we will continue to do that. Suportado naman ng Germany ang posisyon ng Pilipinas kaugnay sa kahalagahan ng pagsusulong ng international law, partikular na ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Umaasa naman si PBBM sa pagbisita ni German Chancellor Olaf Scholz sa China ay makakatulong ito para maibsan ang tensyon sa South China Sea. James Hilario, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatakdang dumating bukas ang 2 pang Pilipinong tripulante na kapwa rin biktima ng nangyaring missile attack ng Houthi rebels sa MV True Confidence sa Gulf of Aden kamakailan. Ito ang kinumpirma sa isang social media post, kinumpirma ni Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak. Anya, ire-repatriate ang mga ito sa pamamagitan ng air ambulance. Nauna nang sinabi ni Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega na 2 sa mga biktima ay nagtamo ng serious injury bunsod ng pag-atake. Isa sa mga ito ang sinasabing nasunog ang mukha, habang naputulan naman ng binti ang isa pang biktima. Nauna nang dumating sa Pilipinas kagabi ang 10 Pinoy crew na merchant vessel na inatake ng mga rebelding Houthi. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Jack De Ocampo mula sa United Kingdom. Jack, magandang araw sa iyo. May mga ulat na posibleng makarecover na sa recession ang United Kingdom. Ano na ba ang mga hakbang ng British government upang makaalis sa sitwasyong yan? Yes, magandang umaga sa iyo, Monica. Sabi nga nila, medyo palis daw. Pero we have to take that with a grain of salt kasi na ang basis ng 0.2%, medyo maliit na increase na 0.2% sa gross domestic product ay nanggaling doon sa holiday period last year. Alam naman natin, kapag holiday period, tumataas yung spending ng mga tao dahil bumibili nga ng regalo, bibili ng mga bagong bagay, etc. So hence, tumaas ang gross domestic product. Ang tanong, magtutuloy-tuloy ba yan sa mga susunod na buwan? Yan ang abangan natin. Tatanong naman kung ano yung mga hakbang ng gobyerno ginagawa para naman maibsan itong recession. Maraming hakbang ginagawa ang UK government, pero let's focus muna doon sa makaka-apekto sa mga ordinaryong mga trabahador dito, which is sabihin natin nasa 27 million yung maapektuhan nito. Ang national insurance from 12% ibababa to 10%. So ibig sabihin, kung sa ngayon, 20% ang tax, 12% ang national insurance, which is 32% ang kaltas kagad sa sahod, magiging 30% na lamang. Kung halimbawa kumikita ka ng nasa 35,000 pounds a year, meron kang savings na 450 pounds na maidadagdag mo naman sa panggastos. Hence, meron kang pandagdag naman doon sa ekonomiya ng United Kingdom kung gagastosin mo yung 450 pounds. Pero, ang kasabila niyan, mag-iigpit rin na ang United Kingdom sa pagpasok ng mga migrants sa United Kingdom, sa bansa. Ang katunayan nga niyan, magkakaroon ng mas mahigpit na proseso para sa mga care workers. No? Yung mga care workers ngayon, hindi na basta-basta makapagdadala ng kanilang dependents. So, isa yan sa mga akbang na ginagawa ng United Kingdom government. So medyo maaapektuhan din pala, Jack, no, yung ating mga kababayang naninirahan dyan sa United Kingdom. Sige, Jack, ibigay mo na ang mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig.
Nakuha na ni US President Joe Biden ang nominasyon para muling maging presidential candidate ng Democratic Party. Bunso nito, inaasahan na ang muling pagbabangga nila ni dating Presidente Donald Trump sa darating na November elections. Ito ang balita ni Lynn Perez. Sigurado na ang re-election bid ni US President Joe Biden sa November elections. Ito'y matapos makuha ng American Chief Executive ang nominasyon para muli maging standard bearer ng Democratic Party. Naabot ni Biden ang required number ng delegates na 1,968 kasunod ng pagkapanalo sa primary election sa Georgia ngayong araw. Sa inilabas na pahayag ni President Biden, sinabi nito na may mas malinaw na pagpipilian ng mga botante sa pagitan ng pagtataguyod ng demokrasya o ang masira ito. Inaasahan namang maabot ni dating US President Donald Trump ang takdang bilang ng mga delegado para sa Republican presidential primary bago matapos ang araw na ito. Bunsod nito ay tiyak ang muling paghaharap sa presidential general election sa November 5 nila Biden at Trump. Huling nagkaroon ng rematch sa presidential election ng Estados Unidos noong 1956 sa pagitan ni President Dwight Eisenhower at former Illinois Governor Adlai Stevenson. Lynn Perez para sa UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ikinukonsidera ng independent presidential candidate na si Robert F. Kennedy Jr. ang American football quarterback Aaron Rodgers bilang kanyang vice presidential running mate sa darating na November elections. Kasama rin sa pinagpipilian nito ang former Minnesota Governor na si Jesse Ventura. Bukod sa dalawa, wala nang kinumpirma ang kanyang campaign officials kung sino pa ang nasa shortlist. Inilunsad ni Kennedy Jr. ang kanyang presidential bid noong nakaraang taon. Sumabog ang isang rocket na ginawa ng Japanese company ilang segundo matapos itong ilunsad. Layunin sana ng rocket na ito na maglagay ng satellite sa orbit. Ito ang balita ni Ray John Bolivar. Nagkapira-piraso ang 4-stage solid fuel rocket na Kairos. Makikita sa live streaming ng launch kung paano ito nagliyap bago tuluyang balutin ng makapal na usok bunsod ng pagsabog. Nagliparan din ng debris nito sa kalapit na bulubunduking bahagi ng Kii Peninsula sa Western Japan. Agad namang pinagana ang mga sprinkler upang apulahin ang apoy. Ayon sa Space One na siyang kumpanyang may-ari ng rocket, nagkaroon ng interruption ng flight. Wala pang malinaw na dahilan ng insidente at kasalukuyan na itong iniimbestigahan. Hindi pa rin batid kung may nasaktan sa pagsabog, ngunit ayon sa Space One, highly automated ang ginawang launch, kaya kakunting staff lang ang kailangan sa ground center. Rajan Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Chester, United Kingdom. Ako si Jeff Del Campo. Magandang gabi. Kinumpirma ng Police Regional Office 4A na nagsasagawa na ng motu proprio investigation ng Regional Internal Affairs Service 4A sa mga pulis na umaresto sa grupo ng film director na si Jade Castro. Ito'y matapos ang ginawang pagbasura ng korte sa kasong destructive arson sa grupo ni Castro kaugnay sa umunoy panununog ng modern jeep sa Quezon Province noong Enero. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Since there was already a decision rendered by the RTC who took cognizance of the case, then we have to respect the decision of the Regional Trial Court. Umuusad na ang pre-charge investigation ng Regional Internal Affairs Service Region 4A sa mga pulis na humuli sa film director na si Jade Castro at 3 kasama nito. Ayon kay Pro 4A spokesperson, Police Lieutenant Colonel Citadel Gawiran, layo ng investigasyon na malaman kung may paglabag sa nangyaring pag-aresto sa grupo ni Castro. Sakaling mapatunayang umabuso ang mga pulis, mahaharap aniya ang mga ito sa administrative case. Subalit, hindi naman magtutuloy-tuloy ang kaso kung makikitang walang pagkakamali ang mga pulis sa naturang operasyon. Nagkandag sa investigation kung may lapses nga daw po doon sa paghuli. So parang nasa, kung bagay, pre-charge investigation pa po. Ibig sabihin, inimbestigahan pa kung
pupush through sa admin o hindi. Talagang may lapses o hindi. Ang investigasyon ng RIAS 4A ay bunsod na rin ng pagbasura ng korte sa kasong destructive arson sa kampo ni Castro. Nauna nang sinabi ng PNP na inirerespeto nila naging desisyon ng korte. Unang-una ma'am ay nirerespeto po natin yung desisyon po ng korte na humawak po sa kaso po nila Ginoong Castro at iba pa para i-grant po yung motion to quash po nitong ating mga respondents po. At ito naman pong inilabas na decision ay without prejudice doon sa refiling po ng kaso. Ang naging basihan po nung motion to quash po ng ating mga respondents po ay because they questions the legality po ng arrest na isinagawa po sa kanila at sinasabi na hindi po papasok po doon sa principle po ng hot pursuit at yun naman po ang kinatigan po ng korte. Sinabi pa ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, handa ang mga pulis na humarap sa investigasyon ukol sa pag-aresto sa grupo ng direktor. Kung matatandaan niyo po ma'am, nung inimbestigahan po itong kaso na ito ay nag-create po ng Special Investigation Task Group dahil sinabi naman po natin dati pa na bukas naman po ang Philippine National Police na imbestigahan kung ang kiniklaim nga po ng grupo nga po ni Mr. J.D. Castro na hindi po sila yung responsable doon po sa panununog po ng minibus diyan po sa probinsya po ng Quezon, ay sinabi naman po natin if they could adduce evidence in their favor, then the PNP is willing to assist them. Nauna nang iginiit ng Pro 4A na kumbinsido sila na ang grupo ni Castro ang nanunog sa modern jeep sa Catanawan, Quezon noong January 31, base na rin sa pahayag ng mga testigo. Kaya naman, pinaghahandaan nila ang muling pagsasampa ng kaso laban sa grupo nito. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang Pogo Hub sa Tarlac ang sinalakay ng mga otoridad ngayong araw dahil sa aligasyon ng illegal detention at human trafficking. Mahigit 800 Pogo workers ang nasagip na ginagamit umano ng mga operator sa sari-saring estilo ng pag-scam. Sa lawak ng pasilidad, aabutin pa umano ng ilang araw bago matapos ang inventaryo ng mga otoridad. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Started with the rescue operation, may humingi ng tulong sa amin yung Vietnam Embassy. And then, nung ma-rescue namin, kinuna namin siya ng statement and then lumabas na galing siya sa Pogo. And biktima siya ng torture, ng physical injuries, pananakit. Armado ng search warrant, sinalakay kaninang 1:30 ng madaling araw ng mga otoridad sa pangunguna ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang Zun Yuan Technology Incorporated sa Sitio Pag-asa, Barangay Anupul, Bamban, Tarlac. Paglabag sa Republic Act 10364 o Human Trafficking at Serious Illegal Detention ang inihaing reklamo sa Bulacan Regional Trial Court. Ayan, may hinahabol kami. Mga tumakas na Chinese. May ilang Pogo worker na tinangkapang tumakas pero inabutan din sila ng mga operatiba sa kalsada. Ayon sa PAOC, nag-ugat ang operasyon sa sumbong ng isang Vietnamese national na nakatakas sa nasabing pasilidad noong February 28. Isang Malaysian national din ang humingi ng tulong dahil sa hindi ito pinapayagang makalabas. So, doon na nag-stem yung pagpapail namin, pag-apply namin ng search warrant for human trafficking and serious illegal detention para ma-rescue namin yung ibang biktima na nasa loob ng Pogo Hub. Sa ulat ng PAOC, umabot na sa 875 ang mga suspect victim na nagtatrabaho sa Pogo Hub. Scamming gaya ng crypto scam, love scam ang isa sa nakikitang modus operandi ng Pogo Hub. Sa lawak ng pasilidad, aabutin pa raw ng ilang araw bago matapos ang ginagawang inventaryo dahil sa dami ng mga gusali. Ayon sa PAOC, tinatayang nasa 10 hektarya ang lawak ng sinalakay na establishmento. Bukod sa mga na-rescue na Pogo worker, may mga nakuha ding baril at mga bala ang mga operatiba. May natukoy na rin sila na maaaring masampahan ng kaso na pawang mga dayuhan.
Ryan Lacanlale, UNTD News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang sunog ang sumiklab sa isang ward ng Philippine General Hospital o PGH sa Maynila kaninang alas 3 ng hapon. Umabot ng mahigit 1 oras bago naapula ang apoy. Ito ang balita ni Dante Amento live. Dante, natukoy na ba ang sanhi o pinagmula ng sunog at meron bang nasugatan o nasaktan sa sunog na yan? Magandang gabi, John. Ayon sa tagapagsalita ng Philippine General Hospital o PGH na si Dr. Jonas Del Rosario, patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng sunog. At alas 2:58 kaninang hapon ay inireport ng PGH sa Maynila ang sunog na sumiklab sa audiovisual room ng kanilang Ward 1 o ito yung Department of Medicine Ward ng PGH. Mabilis naman na rumisponde ang mga bumbero mula sa iba't ibang lugar tulad ng Maynila, Pasay at isinara ang Padre Faura habang inaapula ang apoy. Agad na inilikas ang mga pasyente lalo na yung mga malapit o apektado ng insidente mula Ward 1 hanggang 4 at wala naman umanong nasaktan dun sa mga ito. Subalit sa ngayon ay hindi pa naibalik ang mga pasyente sa ward na kanilang pinanggalingan. Linisin pa yung lugar kasi siyempre pumunta dun yung Bureau of Fire siyempre para maano yung sunog. So basa pa doon, nililinis pa po. Hindi pa po binalik doon yung mga pasyente. Ang ginawa po namin, nilipat muna po namin yung mga pasyente sa iba pong wards. Umabot ng second alarm ang sunog at ayon pa sa PGH, 4:30 ngayong hapon ay fire out o naapula na ang sunog. Dahil sa insidente, maagang pinauwi ang mga empleyado ng paggamutan kanina. Nasa 180 na mga pasyente ang apektado sa sunog na kailangang ilipat. Kaugnay nito, June, ay inatasan naman ng Department of Health o DOH ang lahat nilang hospital na reviewin ang fire evacuation plan at magsagawa ng risk analysis para mapigilan ang sunog sa kanilang lugar o mga premises. Yan mo ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, June. Dante, sa pagkakarinig ko sa iyo, 180 ang mga naapektuhan ng mga pasyente. Yung 180 ba ito ba yung inilipat o bukod yung talagang partikular na mga inilipat sa ibang ward, Dante? June, yung 180 batay sa sinabi kanina ni Dr. Jonas, yun yung galing sa Ward 1, 2, 3, and 4 na malapit nga doon sa yung nasunog nilang part ng audiovisual room. Kaya dahil sa usok at sa init, kailangan silang ilipat ng ibang mga ward. Nakita din natin kanina, John, ay nagpadala ng yung emergency management unit ng Department of Health ay nagpadala na rin ng kanilang kumbagang tulong na mga ambulansya na maaaring masakyan kung sakasakaling kailangang ilipat pa ng ibang mga hospital itong yung galing doon sa ward, yung mga pasyenteng galing doon sa ward na apektado ng sunog, June. O kaya ako naitanong, Dante, kasi may nakita ko mga senior citizen kanina na naka-wheelchair na inililikas. Kung 180 yan, madami yan, Dante, kung sa pagtaya natin. Sa atin lang naman pagtaya, no? Pero ibig sabihin, may maaaring may ilipat sa ibang mga ospital, lalo na yung may mga malulubhang kondisyon. Ganun ba yun, Dante? Yes, Jun, alam mo, ang sinasabi nga rin dyan ng DOH, mismong ang Department of Health na natin, ang nagbigay ng kautusan na buksan ang lahat ng mga hospital na kanilang sakop ng DOH para kung sakasakaling kailangang ilipat yung manggagaling dito sa Philippine General Hospital na apektado kanina ng sunog, ay sila ay ma-accommodate, Jun. Alright, maraming salamat, Dante Amento. Mabilis na nakalusot sa Makapangyarihang Commission on Appointments o CA si Finance Secretary Ralph Recto. Isa-isa namang ipinesinta ng kalihim ang mga plano at pangako nito gaya ng pag-utang ng Pilipinas at pagpapaangat sa ekonomiya ng bansa. Ito ang balita ni Harleen Delgado. So for as long as gastusin mo ng tama yung bondong yan at mas lumago yung ekonomiya mo, then your ability to pay improves.
Hindi nababahala si Finance Secretary Ralph Recto sa kasalukuyang utang ng Pilipinas. Sa pagharap niya sa Commission on Appointments o CA, sinabi ng kalihim na nasa 15.8 billion pesos ang ginagastos ng bansa kada araw pero tanging 11.7 billion pesos lamang ang kayang pondohan ng buwis. Kaya ang 4 bilyong pisong kulang kada araw ang dapat utangin ng bansa. Ngunit sa kabila nito, tiniyak ni Secretary Recto na hindi magpapataw ng anumang bagong buwis ang pamahalaan hanggang sa susunod na taon. Sa halip, pagtutuunan muna ng pansin ang pagpapabuti ng gobyerno sa pagkolekta ng buwis. Mahalaga rin anya na mas malaki ang growth rate o antas ng paglago ng ekonomiya kaysa sa paglaki ng utang ng bansa. So hindi naman ako nababahala sa kalagayan ng utang ng ating bansa. Sa katunayan, 70% ng utang natin ay utang natin sa ating sarili. 1/3 lang ang utang natin sa foreign exchange. So, medyo kaya naman natin. Kumpiyansa rin ng kalihim na sa taong 2028, bababa ang poverty incidence sa 8.9% mula sa 16%, habang pagdating ng taong 2050, magiging ika-14 na pinakamalaking ekonomiya ang Pilipinas sa buong mundo. We are a young population with many countries are aging. Our average age is 25. We speak English. We have many natural resources. Wala tayong langis pero marami tayong minerals. Sa ilalim din anya ng kanyang pamumuno, sisikapin ng Department of Finance na mapoprotektahan ang mga mamimili, lalo na mga mahihirap, mula sa pasakit ng mataas na presyo ng mga bilihin. Suportado rin ni Secretary Recto ang panukalang economic charter change. Giit niya, kaya naman umanong pagsabayin ang pagpapapasok sa mga investor sa bansa at pagpapabili sa mga transaksyon sa gobyerno at pagsawata sa korupsyon na siyang problema ng mga negosyante. We're addressing, the idea is to address all of that. Di ba multitasking tayo? Pinaghahandaan natin, so we're open to economic change, we're open to liberalizing more industries in our economy, not only for this year, not only for next year, but for the years to come. Kanya-kanyang papuri naman ang mga mambabatas kay Secretary Recto na dati nilang nakasama sa Senado at Kamara. Hindi na nagtanong ang mga kinatawan ng House of Representatives bilang pagkilalaan nila sa interparliamentary courtesy sa kanilang naging kasamahan. Habang tanging sina Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros at Senator Grace Poe ang nagtanong kay Secretary Recto mula sa Senate contingent. Hardin Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinabulaanan ng Commission on Elections o COMELEC na nagkaroon ng tailor fitting o sila ang nag-adjust sa sistema o makina ng South Korean firm na Miro na gagamitin sa 2025 national and local elections. Samantala ayon sa COMELEC, hindi sila maaaring magbatay sa mga lumalabas sa social media na impormasyon laban sa Miro kundi pinag-aralan nito ng kanilang komite. Ito ang balita ni Dante Amento. Ako po magsasabi, Diyos ang aking saksi. Wala pong katotohanan yung mga tailor fitting na yan. Tiniyak ng Commission on Elections o COMELEC na walang nangyaring tailor fitting o sila ang nag-adjust para sumakto ang kanilang Term of Reference o TOR sa specifications ng mga makina o automated counting machines ng kumpanyang Miro na nakabase sa South Korea. Sa katunayan, ayon kay Chairman Garcia, ilang beses nilang binago ang TOR dahil maraming inputs na isinama dito mula sa kanilang partner na mga ahensya tulad ng National Movement for Free Elections o NAMFREL at Paris Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV. 11 beses po namin ni-revise ang mismong TOR at alam po yan ng NAMFREL at PPCRB, participate at iba pa pong mga organizations. So ibig sabihin, yan pong TOR namin o yung wish list kung anong gusto naming makina ay produkto ng pagsasama-samang kaalaman, hindi lamang ng COMELEC kundi ng mga partners natin. Binigyang diin ng COMELEC, walang kapareho ang mga makina ng Miro ngayon sa buong mundo dahil mismong nanggaling sa COMELEC ang requirement sa pag-customize nito. Sa mga isyu naman na may glitch o pumalya ang mga makina ng Miro sa halalan sa ibang bansa, sagot ng poll body, may mga ebidensya sila at mismong mga mapagkakatiwalaang ahensya sa ibang bansa ang nagpapatunay na maayos ang halalan gamit ang mga makina ng Miro. Ang mga isyu ng aberya naman anya ay kumakalat lang sa social media na hindi pwedeng basihan ang kanilang Special Bids and Awards Committee o SBAC sa pag-award ng kontrata sa Miro.
Ibig sabihin po natin ay ang COMELEC magtitiwala sa mga nakalagay na sa social media. Wala po kami pinagkaiba lang sa basta na lang tayo nagtitiwala na hindi natin na-verify. At least po, pwede namin maituro, may isang UN body na nagsabi na maayos ang eleksyon sa Iraq. Ang mass production ng mga makina ay magsisimula sa Abril at inaasahang matatapos sa September 2024 o bago ang paghahain ng kandidatura ng mga tatakbo sa halalan. Samantala humingi naman ang paumanhin ang Miro dahil hindi sila nakadalo sa pagdinig ng Kamara kahapon o para sa demonstration ng kanilang mga makina. Ayon sa kumpanya, hindi nila layong bastusin o hindi igalang ang mga miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso. Gagawin nila ang demo kapag handa na ang lahat hinggil sa makina. Tiniyak naman ng COMELEC na sa susunod ay makakadalo na ang Miro sa pagdinig ng Kamara at dadalhin nila ang mga makina kung kinakailangan para maipresenta sa mga mambabatas. Kinakailangan alam ng ating mga kongresista, ng mga senador, ano ang nangyari, ano ba ang kinakaharap natin, at bakit tayo nag-arrive at sa Miro system bilang nanalong bidder sa ating pong bagong makina na ating pong rerentahan para sa 2025 election. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Gagawin na ng Commission on Elections o COMELEC sa buong bansa ang early voting hour sa darating na 2025 national and local elections. Ang early voting hour ay simula alas 5 hanggang alas 7 ng umaga na eksklusibo para sa mga nasa vulnerable sectors tulad ng senior citizens, persons with disabilities o PWDs at mga buntis sa lahat ng presinto sa bansa. Ayon sa COMELEC, tinatayang nasa 12 milyong matatanda ang botante sa 2025 elections at 600,000 naman ang may mga kapansanan. Ginawa ng COMELEC ang pilot testing na early voting hour noong nakaraang 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections na isa sa mga innovation ng komisyon. Alas 5 ng umaga hanggang alas 7, exclusive sa kanila. Pero hindi pa nangangulugan na kung ayaw naman ng iba na bumoto ng ganong oras, pwede pa rin sila bumoto sa regular na oras. Inaasahang madadagdagan ng 400,000 ang mga pasahero sa mga paliparan pagsapit ng long holiday ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Tiniyak naman ng ahensya na nakahanda na ang mga paliparan sa bansa oras sa ipatupad ang Oplan Biyaheng Ayos. Ito ang balita ni JP Nunez. Lahat ng 44 airports sa CAAP, naka-ready na tayo. Just pag sinabi ng binigay ng DOTR yung exact date, i-implement na natin yung Oplan. Bagaman sa March 24 pa magsisimula ang Oplan Biyaheng Ayos para sa long holiday sa katapusan ng Marso, tinitiyak na ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na nakahanda ang mga paliparan sa bansa sa inaasahang dagsa na naman ng mga pasahero. Ayon sa CAAP, nagsagawa na ng bomb simulation ang ibang mga paliparan upang tiyakin ang seguridad ng mga pasahero. Pinagsusumite na rin ang mga airport managers ng kanilang airport operations and communication plans. Oras naman na ideklara na ng Department of Transportation ang Oplan Biyaheng Ayos, magpapatupad ng no-leave policy ang mga airport upang hindi kapusin sa mga airport personnel na mag-a-assist sa mga biyahero. Yung ating mga personnel, security personnel, mas marami as compared doon sa regular na operations sa mga airports. Kung pagbabatayan ang historical data, nasa 10% ang nagiging increase sa bilang ng mga pasahero kapag peak season. Ibig sabihin kung nasa higit 4 million ang naging pasahero noong long holiday ng nakaraang taon, nasa higit 400,000 ang inaasahang increase pagsapit ng long holiday. Inaasahang dadami ang domestic travel dahil sa mga magbabakasyon sa mga probinsya. May tinatawag tayo revenge travel, because marami tayong mga kababae, especially sa ngayon, talagang mura yung mode of transportation para sa air transport. Kaya mas maraming gumagamit ng air transport at very convenient.
Muling paalala ng Civil Aviation Authority of the Philippines sa mga pasahero na dumating sa mga paliparan 3 oras bago ang kanilang scheduled flights upang maiwasan ang anumang aberya. Iwasan din ang pagdadala ng mga ipinagbabawal, pangunahin na ang mga matutulis na bagay at mga patalim. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umani ng batikos ang nag-viral na larawan ng isang resort sa gitna ng Chocolate Hills. Ayon sa mga netizen, hindi makatwira ng paglalagay ng istruktura sa tinaguriang isa sa UNESCO World Heritage dahil makasisira ito sa kalikasan. Agad namang nakaabot sa kaalaman ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang issue, kaya ipinag-utos na nito ang pagpapasara sa resort. Magsasagawa rin ng inspeksyon sa Captain's Peak Resort upang masiguro ang pagsunod nito sa temporary closure order na inilabas ng ahensya. Hindi pa man nagdedeklara ng panahon ng tag-init ang Pag-asa, ramdam na ng publiko ang maalinsangang panahon sa bansa. Kaya ang ilan na ang trabaho ay nasa ilalim ng sikat ng araw, nangangamba sa kanilang maaaring sapitin. Bunsod nito, nagpaalala ang mga medical at healthcare workers na ugaliin ang pag-inom ng maraming tubig sa ganitong panahon. Ito ang balita ni Jed Neresida. Talagang kita nyo naman, sunog na kami sa init ng araw. At saka masakit talaga sa ulo. Dapat talaga maraming inumin na tubig para hindi ma-dehydrate. Masakit sa balat. Ganito kung ilarawan ng construction worker na si Manuel ang pakiramdam kapag tumuntong na ang oras ng pagtirik ng araw. At kahit may paminsan-minsang paglilim, dama pa rin niya ang alinsangan ng panahon. Yung init talaga kasi mabilis kaming matuya ng laway dahil sa tindi ng init. Tapos lalabasan kami ng maraming pawis. Yun ang nararamdaman namin talaga. Kahit naman ngayon, napakainit kahit nasa lilim ka, mainit pa rin talaga. Sakit din ng ulo at hapdi sa balat ang iniinda ng tricycle driver na si Maximo Ortiz sa ilang oras na paghihintay ng pasahero. Madalas sumasakit yung ulo ko sa init. Tapos yung katawan, nararamdaman ko yung init niya sa balat ng katawan ko. Tulad sa kamay kasi dadrive ka ng tricycle. Ang motorcycle taxi rider naman na si Raymond Bagona, hindi na kayang bumiyahe maghapon dala ng tindi ng init. Dati, kaya pa mag full time ng biyahe maghapon. So, nung tumindi ng init, hindi na kaya ma'am. Kailangan magpahinga. So, medyo malit ang kita. Hindi kagaya dati pag tama lang init, kaya pang mag full time. Dahil madaling pagbawisan ng isang tao kapag mainit, kailangan ito ng mas maraming tubig upang hindi ma-dehydrate. Kaya naman nagpaalala ang otoridad sa publiko na ugaliing uminom palagi ng maraming tubig. Kung maaari rin ay gumamit ng light-colored na mga damit. Ang dark-colored clothes ay mas nakaka-absorb ng init. Mahalaga rin na sumilong muna ang mga nagtatrabaho sa labas, gaya ng mga street sweeper at traffic enforcers upang hindi samaan ng katawan. Ayon kay Angelo de la Paz, Rescue Training Officer ng UNTV News and Rescue, pinaka-importanting gawin sa ganitong heat emergencies ay mapababa ang temperatura ng katawan ng pasyente. From time to time, maganda makasilong sila. And then, mas doble dapat yung water intake natin pagka talagang exposed tayo sa mainit na environment. Pinapayuhan rin ng publiko na iwasan ang paglabas sa init ng araw kung hindi naman masyadong mahalaga ang gagawin upang makaiwas na rin sa mga sakit na dulot ng sobrang init ng panahon, gaya ng heat stroke at heat exhaustion. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Yun, bago po matapos ang ating programa, mag-shoutout muna naman tayo sa ating pong mga kausi ngayong araw po ng Miyerkules. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Katulad po ni Sweetetic. Paano big sabihin nun?
Authentic yung kanyang pagiging sweet, yun ba yun? Baka, oo. Si Nixon T. Magday, si Marvin F. Kiambao. Salamat po. Gayon din kay Luz Vemindas Wangco, Roel Matubis Tabuhara at Raimundo Reynaldo. At mga kasangbahay, kung may mga istorya po kayong nais na balikan sa Ito Ang Balita, maaari niyo po itong muling mapanood sa aming po mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at click ang subscribe button. Ngayon din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood niyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati ng iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya, subscribe, like, and share. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng awit, Shen 3-4, na nagsasabi, alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin, at tayo'y Kaniya. Tayo'y Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. Magsipaso kayo sa Kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat at sa Kanyang looban na may pagpupuri. Magpasalamat kayo sa Kanya at purihin ninyo ang Kanyang pangalan. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.